remarks. To proceed with our program, may we call our officer in charge of the National Commission of Senior Citizens, Dr. Mary Jean P. Loreche, to provide us the introduction to the Joint Memorandum Circular. Thank you. Magandang araw po sa ating lahat. Lahat po ng ating bisita. Hindi po natin napasalamatan ang ating media partners who are here to cover the event. So nabanggit naman na po lahat ng ating mga bisita na nandito. But first of all, gusto ko pong pasalamatan ng ating Pangulo kasi siya po ang lumagda sa batas nito. So kung meron man tayong unang pasalamatan, definitely it has to be the President of the Philippines. And pasalamat din po tayo sa ating Kongreso at sa Senado at sa DBM para dun sa ating budget for this. And mas malaga dito would be our LGUs. Kasi nasa kanilang mga kamay po ito After nitong signing nito trabaho lang tayo, but the actual persons who will be working on the ground will be our OSCA and our social welfare development officers, including our local government units. So, para po sa kaalaman ng ating lahat, allow me very briefly to show you ano ang meron natin ngayon na pinaghahandaan. Because this is where we are with this Republic Act number 11982. So very briefly again at a glance, ito yung timeline kung paano at ano ang nangyari dito. On February 26, ito po ay nalandaan. At noong March 2 of 2024, this was published in the national newspaper of a major circulation. And on March 17 of this year, it was the effectivity of the law. Mahalaga po yung effectivity of the law kasi ibig pong sabihin, yun pong mga applicants natin o beneficiaries na magka-claim should be March 17 onwards for 2024. That's the effectivity of the law. In August 12 of 2024, we had approval of the implementing guidelines via the NCSC. And gusto ko rin pong banggitin na heto po ay hindi din mangyayari kung hindi kami ginabayan ng ating kaibigan na DSWD. We consider them our big brother and big sister, helping us out throughout all of this. No? Habang heto ay ginagawa namin, we've been consulting them. And then in October 21 of 2024, this was published, itong ating MC na published sa Official Gazette. And in November 5 of 2024, it became effective already. So, kaya tayo nandito ngayon para mag-signing po tayo. So, ano ba ang nilalaman ng RA 11982? Very briefly again, para po, I'm giving you only a 15-minute introduction. So, can we go to the next slide? So, the Expanded Centenarian Act Cash Benefits, which is 11982, ay para po sa ating mga nakakatanda na octogenarians, that's 80 and 85, the nonagenarians, that's 90 and 95. At isinama na rin po dyan sa atin ang transfer ng pagbibigay ng centenarian cash gift effective January 1 of 2025. Ito pong centenarian cash gift for 100-year-old and 100,000, sa DSWD po yan. Nakalagak po talaga sa kanila. But slowly, there is a transition of the programs related to the benefits of the older persons. Kaya po siya naisama, ibinigay sa NCSC. Pangalawang slide, can I go to the next slide? So, pinaka-common na tanong dito ay, heto ang dapat milestoners ang tawag namin dito. Sila po ay tatanggap ng 10,000 pag sila ay nakarating ng 80, 85, 90, at 95. Pero syempre, ang centenarian is 100,000. That's for 100-year-old. So pwede po silang mag-apply 4 to 6 months before their birthday. Ibig sabihin, kung birthday po nila, sila ay gusto nang mag-claim dito, ang birthday nila ay nasa November 10 of 2024, pwede na po silang mag-apply para po sila ay mabigyan nitong ating cash gift. So, kung yari po ay March 17 naman sila nag-birthday, pwede na po silang mag-apply niyan. Ang hindi po makaka-claim ng ating benefit within the year or after a year, ito po ay ibabalik po natin yung pera sa ating National Treasury. Kasi kailangan po i-account yun. And the third slide will show us sino ang kwalipikado? Because kailangan natin ipaalam sa ating mga kababayan, sino nga ba ang pwede lang mag-apply nito? Again, ulitin ko po, hindi po ito benefit na ibibigay sa'yo na hindi ka mag-a-apply.
kailangan may application to avail of the benefit. Ang 80, 85, 90 at 95 mula Enero 1, 2025 ay pwede na pong mag-apply. Ibig pong sabihin nito, sila po ang unang mabibigyan yung pasok sa January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Bakit ganon? Kasi po, ang budget na inilagat po at ibinigay ng Department of Budget and Management is allocated for 2025. So, sabi natin, March 17 naging batas. So, pwede ka namang mag-claim, pwede ikaw mag-apply na nito. Subalit, you will be placed in the wait-listed lane. Kasi po, hinihingian pa po natin ng augmentation budget for those claimants or beneficiaries effective March 17, 2024 hanggang December 31, 2024. Tayo po ay natanong na, ano nga ba, pwede ba naman na gamitin muna yung budget na nakalaan for 2025? Tayo po ay sinagot na ng Department of Budget and Management, hindi daw po retroactive ito. So tayo, kung tayo ay March 17 hanggang December 31, 2024, are claimants for the octogenarian and the nonagenarian expanded cash gift. Tayo po ay pwedeng mag-apply. Subalit, hindi po kayo kaagad mabibigyan hanggat hindi tayo malilisan ng Department of Budget and Management para dyan. Sa susunod na mga slides, titingnan po natin ano yung mga hakbang sa pag-a-apply. Heto din po ay nagbungad sa aming unang pag-meeting nitong grupo na ito. All the inputs were taken from the CFO, from the DSWD, from DFA, from the DMW, and from DILG. So una po, the first step is actually the application form. Pwedeng ma-download coming from www.ncsc.gov.ph o kaya po pwede kayong makipag-ugnayan sa inyong mga OSCA or Local Social Welfare Development Officers, LGU. Pangalawa, ihanda ang mga sumusunod na requisitos. Ang original photocopy ng alinman sa primary. Meron po tayong dalawang primary ID na pwede natin tanggapin. Ang una ay Certificate of Live Birth na mula sa PSA o kaya naman yung National ID card. Pwede po siya. That's considered as a primary ID. Kailangan po natin na inyo pong i-photocopy ito kasama po ng original para matingnan natin at ibangga natin kung ito bang original at yung inyong naka-photocopy ay pareho lang ang content. Pangatlo, kung wala sa alinman sa dalawang primary ID or document, pwede po ang secondary documents na nakalista din po. So doon po sa secondary na nakalista, titignan po natin yan mamaya. Punta muna tayo sa step 4. After nito, kung wala sa alinmang dalawang primary ID or document, pwede na yung ating nakalista ay nasa ibaba. We'll show it later. So, ikalima, isubmit ang application form at ang mga kinakailangan documents either sa OSCA or sa LSWDO. At para naman sa mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, it can be sent through the Philippine Embassy, the Philippine Consul General, the Department of Migrant Workers, o sa Commission on Filipino Overseas. So very clear naman po yun. Dapat 4 hanggang 6 na buwan bago sa harawan ng claimant, pwede na po ang mag-apply. So pag sinabi ninyo 6 months or 8 months after sa kanyang birthday, pwede pa rin po. We are just saying na pwede na ang 4 to 6 months prior to the birthday para mas maaga ma-process ang inyong claim. So kung sakali namang namatay ang ating claimant, ang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ay magsumite sa NCSC ng mga sumusunod. Una, original copy of the death certificate, photocopy of any valid government-issued ID, photocopy of proof of relationship. 100 lang. Yan po yung ating hinihingi. Meron po tayong sariling proseso sa loob ng NCSC para dito. Pero gusto ko lang pong banggitin ang validation, verification ng mga datos sa LGU po yun, hindi po sa komisyon. So, kailangan galing sa LGU.
So the next slide, nakalista po dyan, ano-ano ang mga secondary IDs. Dalawa mula sa mga sumusunod. Your Philippine passport, certificate of late registration of birth, senior citizens ID issued by your OSCA, LTO issued driver's license, GSIS or SSS, PRC license, Philippine Postal ID, COMELEC Voters ID, National Commission on Indigenous People Certification, and the National Commission on Muslim Filipinos Certification. So, gaano katagal mula ito ay magproseso, masubmit sa amin, at ito ay ma-validate? It will take 66 working days bago ikaw ay makatanggap ng iyong benefit. So, gusto lang po namin klaruhin yan, 66 working days from the time na nag-submit kayo ng inyong application, papunta doon sa validation, papunta sa verification, sa LGU na merong endorsement from the local chief executive, ang mga OSCA, sila po ang mag-validate at mag-verify, kasama ng ating social welfare development offices, hanggang sa ito ay masumiti mula sa regional offices ng NCSC, papunta sa central office para sa paghanda ng budget ng kaukulan para dito. At ito ay ibabalik natin sa ating regional offices upang ito ay kanilang mai-download o maibigay o masubmit as a payroll doon sa ating mga local government units. So I think this is very clear naman yung ating guidelines at kung gusto niyo pong ma-access yan, inaayos pa po namin, no? We are just in the draft stage, although almost final na kami nito. We will be posting that through our website and through our Facebook page, no? Sa buong Pilipinas. We have regional offices that have their own Facebook pages, and the National Commission at the central office also has. And we will be issuing copies, of course. We will be conducting a lot of orientation effective after this signing. Ito lang po yung hinihintay natin na makapagpirma upang maging formally open to be distributed and to be disseminated to everyone all over the country. So again, magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner agencies who took time to be with us so we can sign this JMC. And although DSWD is not here because they have to be in Congress, Yusek Aliyah was here, but we really want to express our thank you and heartfelt gratitude to Secretary Rex Gatchalian and his team for always being there for us. So ito po,